Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Kasama ang kanyang mga taga-suporta mula sa women's groups and leaders, nagmarcha si Senator Leila de Lima papuntang Korte Suprema kanina para maghain ng petisyon laban President Rodrigo Duterte. Mahigit 20 pahinang petisyon of writ of habeas data ang sinampa ng senadora na layong pigilan ng Pangulo na makakuha ng pribadong detalye patungkol sa kanyang personal life at magamit ito upang sirain anya ang kanyang dignidad bilang tao, babae at senador. Sa petisyon ni de Lima, hinihiling nila na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema upang ipag-utos ang pagbubura, pagsisira o pagbabawi ng impormasyon na nakalap ng kampo ng Pangulo na labas anya sa may tuturing na legitimate public concern. Ayon sa kampo ni de Lima, bumubuo ang kampo nila Duterte ng database patungkol sa kanyang private life na nila isang paglabag sa right to liberty at privacy ng senadora. Hinihiling din ni de Lima na pwersahin ng Pangulo na sabihin nito ang bansang tumutulong anya sa kanya para matutukan ang kanyang private life, isang bagay na inamin mismo ng Pangulo sa kanyang public speech. Maliban dito, nais din nilang subawalan ng Pangulo na ipahiya pa sa publiko si de Lima o magbigay ng public statements para i-sexually i-discriminate o namang aksyon para saktan o siraan pa siya. Nakalakip din sa petisyon, while ang isang CD naman na naglalaman ng mga bahagi ng public speeches ng Pangulo kung saan nagmumura ito at nagbibitiw ng verbal threats laban kay de Lima bilang bahagi anya sa mga harassment evidence mula sa Pangulo. Ayon sa lead counsel ng senadora na si De La Salle University College of Law Dean Professor Jose Manuel Diokno, ang mga verbal attack laban kay de Lima ay klarong paglabag sa Magna Carta of Women at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees and Officials. Kinwestiyon din ng kampo ni de Lima ang manipaggamit ng Pangulo ng resources ng kanyang opisina upang manggipit at mangharas sa kanya. While bagaman may presidential immunity ang Pangulo, ito anya ay magsisilbing test case na siyang hahamon sa limitasyon ng kanyang presidential immunity. Ayon kay Dean Diokno, kumbinsido siyang hindi sakop ng presidential doctrine ang unlawful or unofficial act na labas sa duty ng Pangulo. Waila. Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Maynila.